Another mini vlogs ulit tayo for today's video. Hello, Kalusi Cakes! Ito nga, nagdayak na nga kami nito pa uwi ng apartment nang biglang dumating naman itong pa-donut ni Ono. Nag-request kasi yung bata na gusto kumain ng donut. Kaya bigla na pa-order sa online. Big sale kahapon ang donut. So ayan, in-order na ang dalawang box. Hindi naman kumain si Lucy, nag-i-inerte. Agad naman kaming umuwi pagkatapos kong kumain. So ayan, nag-tricycle na lang kami para shortcut na yung daan. Actually guys, medyo ngarag na nga ako ng oras na ito at saka medyo feel ko na yung pressure kasi pagdating ng bahay is magde-decorate pa ako ng cake para nga doon sa i-deliver namin by 3 PM. Wedding cake yun siya guys na i-deliver namin sa Instagrill. May nabili pala akong bagong strainer kahapon sa Daiso, kaya itong luma is itatapon ko na. Sirang-sira na kasi yan siya. 2 years na din in service talaga. Kaya papalitan ko na nitong bago. Pagdating nga namin dito sa apartment, hindi naman agad din makapag-umpisa pag-decorate ng cake. Kasi mag-prepare ng lunch ng Bibi Lucy ko. Yun nga lang, pagtingin ko sa kaldero, may mga kanin na napanis na, yung ulam, panis na. Akala kasi namin, makakabalik kasi kami agad nung gabi. Mga tira yun siya na pagkain nung araw na umalis kami. Pero hindi na nga, dahil naabutan kami ng ulan doon sa kabilang bahay. Habang nakasala nga yung kanin, ito't inopen ko naman itong beef loaf para ito na lang din yung ipapaulam ko kay Lucy. Mabilis ang pagluto na lang talaga ito guys. Ang ganda nitong can opener na nabili ko sa Abrisa. Super worth it guys. 250 pesos nang nabili ko iyan. Pagkatapos naman ay ininit ko itong chocolate ganache na gagamitin ko pang filling sa cake. So ayan, habang kumakain na itong bibi ko, dito naman ako sa kabilang table ay nag-umpisa na din sa pag-mix ng Mona Lisa whipping cream icing. So umpisahan na natin yung pag-decorate ng cake. Ito na nga, after around 4 minutes of mixing, ganito na nga yung consistency niya. At sinimulan ko na din ang pag-crumb coat and pag-frosting ng cake. About pala sa size ng cake, ay size 8x6 and 6x6. Mabuti na nga lang guys at nakapag-bake na ako ng cake nung araw na umalis kami. At naka-chilled na nga ito for 24 hours. Kaya ito, tuloy-tuloy na itong pagde-decorate natin ng cake. At dito pa lang, kitang-kita nyo na ang ganda at ang smooth ng ating icing ngayon. Tika, mapapansin nyo talaga ang kinis, diba? Walang kabubbles-bubbles. Para sa color ng icing is nagpatak lang ako ng konting Chef Master na gold. Para ma-achieve yung ganyang color na pagka-cream or yellowish. So ganito lang talaga yung way ko sa pagpapakinis ng cake. Ayan, basta gumagamit ako ng scraper na super nipis. At ang scraper na ito ay nabili ko sa DIY dito sa Buhangin NCC. So nasa 34 pesos yata ang bili ko niyan and nakabili ako ng 3 peraso. Paulit-ulit ko lang siyang iikutin tapos dapat magaan lang talaga yung kamay and ayan, dahan-dahan ko ding in-scrap yung dito sa may taas, yung sa bottom tier para ma-achieve natong yung medyo may pagka-sharp. Ayan, iikutin ulit, scrap ulit hanggang sa ma-achieve na talaga yung super kinis na hindi mo na talaga siya mahahalata na icing. Ang napansin ko talaga dito sa Mona Lisa habang malamig na malamig yung cake, mabilis talaga siyang mag-set yung icing. Tapos lalo at nakaharap ka pa sa electric fan, yun, mabilis din talaga yung pag-set ng icing. Kaya kung mapansin nyo, ayan, napaka-stable talaga niya. Naglagay na ako ng mga lines na ganyan gamit ang piping bag. Tapos, sinubukan kong gamitan siya ng brush para medyo i-pointed yung edges ng lines. Ayan, ganyan siya guys. May inspo kasi na binigay si client and yung inspo niya yun, medyo, yung design na ito talaga is first time ko pa siyang gagawin. Yung ganito na texture niya, yung ganitong mga design. Sinipat-sipat ko talaga nung ma-send sa akin ni client yung inspo na yun. Talagang sinipat-sipat ko siya, ina-analyze ko talaga kung paano ko siya gagawin. Sa icing. Kasi yung inspo na yun is parang ano siya, parang fondant siya. Mabuti na lang, nag-work siya dito sa icing using this thickness. Ayun, so same process lang, continuous lang hanggang dito sa bottom tier din. Same lang din ang ginawa ko. So fast forward,
Dito na muna tayo sa pag-prepare ng mga details na ilalagay ko doon sa cake. So, ganito lang yung ginagawa ko, guys. Ayan, sa pag-prepare ng mga details. Ang fondant na ginamit ko dito ay Dirks. Tapos, naglagay lang talaga ako ng Tylose powder para medyo mabilis mag-harden yung mga topper. Kasi ito is mabilisan talaga on the spot din. Pagkatapos is dinikorate ko kaagad siya sa cake. Kasi wala na nga tayong time para magpa-set pa talaga ng matagal. And yung luster dust naman na nagamit ko dito is nabili ko din siya sa Biket. So, meron sila available ngayon na luster dust and maganda yung quality niya, guys. At ito naman, ayan. So, nilagyan ko na pala ng scotch tape yung mga balls na iyan para isahang tusok na lang din doon sa cake. Tapos ito naman, hindi ko alam kung anong tawag sa flowers na ito. Basta kay ginaya ko na lang yung nasa inspo. Okay, tapos na tayo doon. So, itong natira na luster dust dito is nilagyan ko siya ng konting lemon extract. Nilagyan ko lang dito yung mga lines ng gold para medyo ma-highlight naman siya ng konti. Tapos ito na nga yung final look ng ating cake. Ayan, nailagay ko na yung mga details na ginawa natin kanina. And this time, ayan, going na kami sa pag-deliver ng cake. And finally, nakarating na kami ng venue. Ayan, nandito na kami sa Instagrill and naabutan pa nga namin yung photoshoot ng couple or yung ikakasal. Ayan, ang ganda ng cake, guys. Grabe. So, hindi ko siya ma-diretso pag-arrange doon sa unahan dahil ito nga is nag-photoshoot pa sila. So, inaantay ko pa na matapos. Ilang sandali, finally, ito na, nakapag-arrange na din dito sa unahan. Ayan siya, guys. Ito na yung final look ng ating cake. Super ganda talaga. Ang galing ng Mona Lisa, diba? Hindi na din kami nagtagal, umalis na din kaagad dahil feel ko na yung gutom, guys. Feel ko talaga na, ayun, masusuka na ako dahil sinikmura na talaga ko, guys, dahil sa gutom. Ayan, dumaan nga kami ng 7-Eleven para bumili ng snacks. My fave na kainin talaga, guys, is itong tuna melt at saka yung para kay Lucy naman is yung ham and cheese. Ayan, mabilis siya maubos, guys. Kaya sortihan na lang talaga kung pagdating mo dito is meron kang mabili. Ayan, ang sarap kasi nito, guys. Favorite na favorite ko talaga siya. At saka sulit naman siya kasi kahit isang piraso, busog na busog ka lang. Agad naman kaming dumiretso dito sa NCC Mall BP dito sa Bahada para magpa-change ng tempered glass dito sa cellphone ni Lucy dahil basag-basag na yung tempered glass niya, guys. Ayan. Matagal yan kasi itong cellphone na ito. Galing pa ito sa akin. So, napasa-pasa na. Ayan, happy na siya. Pagkatapos naman ay dumiretso kami dito sa grocery para bibili ng panglinis ng banyo na Dumix. Pero ang ending, napuno na yung basket dahil kung ano-ano na ang pinagdadampot. O diba? Sinong relate sa inyo, guys? Ganito talaga ang nangyayari lagi. Paano ba naman kasi pag nasa loob ka na ng grocery, makita mo na lahat. Feel mo talaga na kailangan mo lahat. Tapos doon mo ma-realize talaga na wala ka palang ganito so kailangan bumili ng ganito. Tapos kung ano yung kailangan mo dito kaya ka pumasok sa grocery, yun pa talaga yung last mong nadampot dahil kamuntikan mo na talaga siyang makalimutan. Napuno na yung basket, saka mo pa siya maalala na yung kailangan mo, yun, hindi mo pa pala nakuha. Ay, grabe. Ayan, bago pa ma-short ng pambayad, so nagpa-counter na kami dito. And umalis na din kami kaagad, guys. Umuwi na kami kaagad. And this time talaga, gabi na siya, mga 6 PM na, nahirapan na kaming sumakay, Diyos mio. So, ayan lang muna, guys, super haba na talaga. That's it for today's mini vlog. Thank you for watching. Bye!